Alam nyo, ito yung tingin ko na pinakamalungkot na birthday sa buhay ni Tatay Digong. Sa simpleng tao lang yan si Tatay Digong. Alam nyo yan, di ba? Napakasimpleng tao tuwing birthday niya. Marami niyang sinasabi sa akin noon, Bong, ayaw kong lumabas. Magpakain ka lang dyan sa mga, dyan sa Smoky Mountain, o minsan doon sa Santa Ana, sa mga scavengers. Pakainin mo sila, yung mga cancer patients. Sabi niya, ayaw ko lumabas. Gusto ko, mag-isa lang ako, kasama ko ang aking mga anak o apo. Ganon po kasimple si Tatay Digong tuwing birthday. Pero, iba po ang sitwasyon ngayon. Mag-isa lang po siya. Wala siyang kausap, wala siyang kasama. Pakiusap ko lang po sa inyo, ipagdasal po natin si Tatay Digong. Huwag tayong tumigil sa pagdasal sa kanyang kaligtasan, kalusugan at kalayaan. Huwag tayong tumigil. Alam niyo si Tatay Digong, ginawa lang niya trabaho niya para sa bayan. Hindi na dapat tatakbo ng presidente noon eh. Pinilit ng tao. Ngayon, nagservisyo po siya sa amin. Ginawa niya po ang lahat para sa kinabukasan ng ating anak. Kaya, nakakalungkot lang po. Isa ito sa pinakamalungkot na birthday ni Tatay Digong na mapalayo po sa ating mga kababayan. Mga dabawin niyo, mga minamahal kong kababayan, salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Sana po ang inyong pagmamahal kay Tatay Digong, may pakiusap lang po sa inyo. Mahalin niyo rin po ang kanyang buong pamilya na nagsiservisyo rin po sa ating mga kababayan. Salamat rin po sa mga kasamahan niya rito. Ito, karamihan dito, nakasama pa niya sa City Council noon. Sila, Councilor Dayanira, Councilor Alray Alejandre. Yung iba, mga anak na po, si Councilor Acosta, sila Councilor Tec Ocampo, Councilor Villaperte, Councilor Bungguyan, Councilor Mahipos. Anak na po ito ng kasama niya. And of course, ang ating mga kasamahan po sa gabinete ni Tatay Digong na patuloy po nagmamahal, nagdadasal po kay Tatay Digong. Mga cabinet secretaries niya nandito rin po kanina. Ayan si Attorney Jimmy Bondok, ang ating future senator din po. At kasama ko po yan sa Duterte. At si Congressman Cardema, chairperson ng NYC. Siya yung sa Duterte party list. Very, hanggang ngayon, nandiyan pa rin po na patuloy na nagmamahal. Mora to, kanyang hangyo lang ko sa inyong tanan. Lilit mo undang sa pag-ampo sa maayong panlawas o maayong kahintang ni Tatay Digong. Kaya mo naman mo giunsa ta pagpalangga ni Tatay Digong. Napakasimpleng tao. Sa tinuod lang, kung nasakitan mo, kung nasaktan ko kayo, mas nasaktan po ako dahil halos araw-araw kong kasama si Tatay Digong since 1998 hanggang 2022 dahil umuwi na siya rito. Ako, may trabaho po ako sa Manila. Tagabuntag yun na. Pagmata niya, maumusta, kung saan ay kahintang sa tao, kung saan ay kahintang sa syudad. Antod, itong nahimo siyang presidente. Sakit kayo sa abong dughan na sobra pasamahan ng akong trato sa iya. Ang akong amahan ganit, tulo ka tuig, hindi magkita. Hindi po kami nakikita ng aking tatay sa loob ng 3 taon. Si Tatay Digong, wala pang 3 araw, storya, magkita yun eh. Naanad na, muna, sakitan kayo po. Kung namay nasakitan kayo, kung meron man pong nasaktan dito, ako po yun, na talagang na depressed po ako sa nangyari.
Ang wish ko po ngayon sa birthday ni Tatay Digong, sana makauwi na siya dito sa ating mga bayan. 81 years old na po si Tatay Digong. So tinuod lang, sabi ko nga, harmless na si Tatay Digong. Dili na to makasakit sa ila. Mas harmful kung tuwa siya sa layo, laing nasod, layo. Ang gustong kinabuhi ni Tatay Digong, muli din magserbisyo niya sa City Hall. Mutrabaho na lang niya para magserbisyo sa inyong tanan. So, nakikiusap po ako sa inyo, huwag po tayong tumigil na ipagdasal po si Tatay Digong.